Magandang araw sa inyo mga kabalen. Sa video na ito, muli tayong bibisita sa bayan ng Masantol, Pampanga. Upang alamin ang kasalukuyang kalagayan ng lugar. Habang papalapit na ang tag-ulan at nalalapit na rin ang pagbubukas ng klase, sisilipin natin ang kalagayan ng mga kabahayan na madalas na naapektuhan ng pagbaha tuwing masama ang panahon. Kilala ang Masantol bilang isa sa mga mababang lugar sa Pampanga, kaya malaking hamon dito ang pagtaas ng tubig tuwing tag-ulan. Bibisitahin din natin ang kasalukuyang estado ng ginagawang Delta Bridge at titingnan natin kung paano nito mababago ang transportasyon at kabuhayan ng mga residente. Kaya samahan niyo ako sa ating paglalakbay sa Masantol, Pampanga. Umpisa na natin ang biyahe. So nandito tayo ngayon sa may San Fernando. Babaybayin lang natin itong kahabaan nitong MacArthur Highway hanggang makarating tayo ng Apalit, Pampanga. Medyo late na yung ride out natin. Alas 9 na ng umaga yata, kaya napakainit na. Kaya ito nag dry fit shirt na lang ako tsaka arm warmer para hindi masyadong kulob at para makahinginan tayo na maayos. Medyo pagpasensyaan nyo na kung medyo pabagal yung mga upload natin sa ating channel dahil napaka busy nga. Siyempre kailangan din natin kumita ng extra. Dito na tayo sa may intersection ng San Fernando. Buti nga di ganong traffic ngayon since Sunday kasi siguro, kaya wala masyadong traffic. Kapag weekdays napaka traffic dito, panigurado, dahil na dito sa may papasok ng JBL Hospital. Grabe traffic dito kapag weekdays. Matagal-tagal na rin pala akong di nakakadaan dito. Papunta na ito ng katawag dito Camp Olivas. Ayan, dito sa may San Fernando. Last ako nagpunta dito, hindi ko na maalala. Nung pumunta ako ng yun, Makabebe nga. Pero babalikan lang natin siya ulit. Tignan lang natin yung estado, i-update lang natin. Kasi sa pagkakaalala ko, pumunta ako doon mga last year din, mga summer season din yun. At yun nga, nung pumunta ako kahit na summer, medyo lubog yung mga bahay pa rin. Kahit tatagtuyo na. Kaya andito sa may kaliwa natin, yung kulay blue na mahabang pader, yan yung Camp Olivas. Ayan, Police Regional Office 3, ayan, Camp Olivas. Ayun, so pagkadaan natin ang Camp Olivas, dito na tayo sa may Santo Tomas, Pampanga. Medyo madami sasakyan dito ano meron? May mga tinda-tinda dyan sa may gilid. Ayun, may mga buko, may mga turon, banana Q, kamote Q. Ayan, tsaka ayan, yung mga tusok-tusok. Ayan, pagdating dito, yung kanto dyan sa may pakanan, papunta ng Minarin yan. Pag diniretso mo yan. So tayo diretso tayo. Baybayin pa rin natin itong kahabaan ng MacArthur Highway hanggang makarating tayo sa may pinakabayan ng Apalit. Nung nakaraan taon, nung tuloy-tuloy yung ulan, grabe, lubog dito Itong papasok ng Apalit, actually bandang Apalit yung lubog Grabe yung bahanan dito mismo sa may kahabaan ng MacArthur Highway. Hindi madaanan. Ano pa lang yun parang amihan. Nagtuloy-tuloy yung ulan. Ayun, lubog. Okay, so nandito na tayo sa may pinakabayan ng Apalit, Pampanga. At ang laki na pinagbago ng lugar. Wala na yung mga lubak-lubak sa kalsada. Dati kasi ang tagal bago nagawa yung mga yun Yung sa may mga tulay, yan tulad ng dyan. Dati lubak yung parte ng kalsada, yung mga ipaakyat. O may Jollibee na rin dito. Dati Jumbo General lang yung nabutan ko dito. Dito halatang lumulubog Mukhang dito yata yun.
Tingnan lang natin, pasok tayo. Ito ang lilim. Tingnan lang natin sa mapa. Tama, kung saan tayo naroroon, doon siya. O sige, diretsuhin na lang natin to. Bali mangyayari, dire-diretso pala to. Dadaan tayo ng San Vicente, Colgante. Ayan, hanggang makarating tayo ng pinakabahay ng Makabebe. Tapos dito sa may Masantol. Ayan, dire-diretso lang pala. Ang nangyari kasi, nawala na yung mapa ko dito. Nasira yung pang-navigate ko, yung bracket niya na umahawak dito, nabali. Di ko pa magawa ng paraan. Sana kung meron nagti-3D print, pagawan ko siya ng parang case para may balik ko siya. Sayang kasi. So nangyari pala, babaybayin lang naman pala natin itong kabahan, itong pinasukan nating kanto mula dun sa may MacArthur Highway. So dire-diretso lang pala siya. Yung nga lang, medyo lubak-lubak yung kalsada dito. Halatang nasisira talaga at saka lumulubog kaya nagkaganyan yung kalsada. Nakasira na oh. At saka maswerte tayo hindi lubog ngayon. Kaya kung natsyempong lubog mangangabasa yung sapatos natin. So kasalukuyan, ito yung estado ng kalsada dito sa may looban ng Apalit papuntang San Vicente. Grabe ang traffic dito. Tama ba yung desisyon na ginawa natin na pumasok dito? Napaka-traffic. Tapos napakainit na rin. Tsaka may mga dumadaan pa pala mga buses dito. Mga tawag dito, Victory Liner. Kakaiba itong content natin ngayon Gala lang tayo ngayon, gala. Silipin lang natin kung ano meron dito sa mga lugar na lumulubog dito sa Pampanga. Lalo na kapag tagulan na. Singit tayo kasi matraffic talaga. Ang tindi ng traffic dito. Dapat nilagay ko yung mismong cellphone holder ko dito para yung ginamit natin sana pang navigate. Itsura pa lang ng lugar dito, lumulubog na talaga no? Ang bahaba Tapos sa taas parang may tulay, hindi ko alam saan papunta yun. Tingnan natin. Hindi na ako mag-front cam kasi nagtitipid ako sa battery. 3 na lang yung battery na pwede Nasira na yung ibang GoPro batteries ko, lumobo. Hindi ko na pwedeng gamitin kasi kapag pinasok ko sa camera yon, hindi ko na mahugot. Kasi nga naging bloated na. Mahirap na siyang hugutin. Baka masira pa yung camera. SM Masantol, Makabebe, yung mga buses na maliliit. Parang transport bus dito. Yung tulay dyan sa taas, para saan yan? Okay, para sa PNR. PNR pala siya. Ayan, bali ito, Apalit Pampanga site. Itong PNR. Ang kasalukuyang ginagawang railway sa bayan ng Apalit, Pampanga ay bahagi ng malawakang proyekto ng North-South Commuter Railway. Layunin nitong magbigay ng mas mabilis, komportable at episyenteng transportasyon mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Sa Apalit isinasagawa ang pagtatayo ng mga elevated railway structures at istasyon na inasahang magpapabilis ng biyahe ng mga pasahero at magpapalakas ng ekonomiya sa rehiyon. Kapag natapos, malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng trapiko at pagpapadali ng paglalakbay ng mga residente sa Central Luzon at Metro Manila. Nakakwentuhan ko itong mga lokal. Shoutout po sa inyo. Nakalimutan ko kita ng mga pangalan ninyo, mga sir. Ayun, so meron pala silang upcoming fiesta dito sa may Apalit. Inimbitahan nila tayo para masaksiyan natin yung kanilang pagdiriwang. At para magkakaroon daw ng basaan dito sa may Apalit, parang kamukha dyan sa may San Juan, na yung kapag fiesta nila ay nagkakaroon ng basaan. Meron din dito. At sabi nila, meron din silang parang prosesyon dyan sa may Pampanga River. Sa pagkakatanda ko, June 29, 28, 29, 30 yata yun. Yun. Tapos sabi nila, makikain na lang daw ako kahit saan dyan, pwede naman. Ayun, so balikan natin. At least, di ba, buti, nagpalipad ako ng drone dito at nakausap natin itong mga lokal. Ang dami pala mga kainan dito no? Ayun, kakatabi, may kambingan. Ito sarado. Dito, medyo lumuwag na yung traffic. Kanina sa may bunga, napaka-traffic. Di na masyadong mainit. May init pa din, pero di kamukha kaninang papunta tayo dito. Tsaka pagdating natin, medyo kumulimlim kasi yung panahon, kaya medyo nabawasan yung init kahit papano.
Halatang lumulubog nga dito, oh. Alas ka-level na ng mga tubig itong kalsada. Tapos dito may mga namimingwit, oh. Ayan, oh, sa tabing daan. Ito, ang dami nila, oh, mga nangingisda. Sabi naman nila, kuya, itong parte nitong daanan na to ng Apalit, dumulubog naman daw siya, pero madalang lang daw. Hindi naman daw ganun kataas. Siguro mga 1.5 foot yung taas ng tubig, sabi ni kuya na mga nakakwentuhan ko kanina. Mga looban dito lubog din, tsaka sira-sira yung mga kalsada nila. So baybayin lang natin itong pinaka main road hanggang makarating tayo na Masantol. Gagawin lang natin is magdidibot-dibot lang tayo dito. Ito pa, mga nangingisda, mga namamaril ng isda. Mamaya magtanong-tanong tayo. Ano mga usual na nahuli nila mga isda dyan sa may ilog? Actually, di lang ilog, pati yung mga lubog na parte nitong mga bahayan. Maraming mga nangingisda dyan kasi marami akong mga napapanood na content creators na yan yung mga content nila, mga naghuli sila ng mga isda dito sa may mga lubog na parte ng Pampanga, Bulacan, tsaka mga karatig bayan. At ang madalas na mga nahuhuli nila yung invasive na snakehead, yung giant snakehead na tinatawag na toman. Kung yung mga dalag natin dito sa may Pampanga isa may malalaki na, yung giant snakehead kayang kumain na malaking dalag. Ganon sila kalaki. Triple hanggang 4 na beses yung laki nila sa may normal size ng dalag dito sa atin. Ayan, so nandito na tayo sa may bayan ng Macabebe, Pampanga. Sa muna para madadaanan si Macabebe. Grabe, lubog, oh. May mga bangka na sa gilid ng mga bahay. Ito, dami din nangingisda dito, oh. Ang dami nila. Naging ano nila, libangan. Ano kasing tawag sa mga yan? Anglers ba? Angler. Di ko alam yung pronunciation. Pag-correct nyo na lang po ako kung tama. Ayun, may namamari pa doon sa may taas, oh. Meron silang mga ginagamit na salamin para makita nila yung mga isda dyan sa may ilalim ng tubig. Kapag kasi normal na paningin natin, kapag wala kang nakasuot na salamin, hindi mo makikita kasi merong glare ng tubig. Kapag suot mo yung mga salamin nila na ginagamit sa panghuli ng isda, isa makikita mo para mawawala yung parang reflection ng tubig sa ibabaw, para matanaw mo yung isda na nandun sa may ilalim ng tubig. Correct nyo ako kung tama ba yung mga pinagsasabi ko, ha? Sa pagkakaalam ko kasi ganon. Dito may tulay. Anong tulay to? Bawal magsakay at magbaba. Grabe, oh. Tayo. Tabi lang tayo. Tingnan mo yung tubig, ang taas. Tapos may mga bangka na dyan sa may gilid, oh. Nandito tayo ngayon sa may Macabebe, Pampanga. Pagka tagulan pa, sigurado umapaw yan, eh, no? May bangka, oh. Grabe yung mga tubig, ang taas. Ito, sa pagkakatanda ko, dinaanan ko dati ito nung unang beses ako nagbisikleta papunta dito. Hindi pa siya ganun kataas dati. As in, ka-level niya lang yung mga tubig dyan sa may tabi. At itong kalsada na dinadaanan natin noon, yung itsura niya noon is halos magkapantay lang sila. Ngayon parang bagong gawa nitong kalsada, eh. Mataas na siya. Grabe, halata. Ayun, lubog yung mga looban ng mga bahay, oh. Hirap ng pamumuhay dito pag tagulan, eh, no? Tsaka ang bababa ng mga bahay. Ito, tignan nyo, oh, tubig, oh. Ayun, mga bahay doon, oh. Grabe. Ito pa sa may kaliwa natin, oh. Bahay dati to, oh. Lubog na, oh. Wow, grabe. Ang lawak. Tanungin natin sila. Ito, may mga nangingisda. Kuya, ano po yung mga madalas na nahuhuli nyo dyan? Mga isda, tilapia. Tilapia, gano'n. Mga dalag. Walang dalag. Walang dalag dyan. Yung toman, meron dyan. Minsan meron. Yun yung ano, no, yung kumakain ng isda din, eh, no? Araw-araw kayo naghuli dito, kuya. Sige. Salamat, kuya. May sa kabila din, marami nang huli, oh. Grabe, ito yung mga bahay. Sobrang lubog. Ito, ang dami mga nanghuli ng isda.
Ano talaga nila, no? Hobby. Grabe, tingnan yung mga bahay, oh, sobrang lubog. Nagmistulang dagat na yung mga dating bahayan dito. Ayan, oh. Grabe. Diretso pa tayo. May tricycle, lubog sa baha. Grabe naman. Ganyan pala itsura dito. Diretso pa tayo. Kasi nasa Makabebe pa tayo. San Gabriel. Ano to? Events Place. Imagine may ganyan pa ng establishment dito sa gitna ng mga lubugin na barangay. Pampanga College, Makabebe, Pampanga. Do, ang laki ng improvement kumpara nung pumunta ako dito ng taon 2021. Yung kalsada noon dito sa lubog, ewan ko dahil siguro maulan noon. Pero yung kumpara ngayon, yung kalsada dati kasi is sira-sira, bitak-bitak, tapos maputik. Ngayon maayos na yung kalsada nila. Pure Gold Makabebe. Ayun, so bye-bye lang natin to main road. Palengke Makabebe. Ayun, so pagdating natin dito, kung mapapansin nyo, puro tubig pa din, no? Kumbaga, tinaas na lang nila itong mga kalsada para hindi lumubog sa tubig. Yung mga bahay yun, no? Itong bahay na to, no? Wala na, oh. Lubog na talaga. O, yun pa si Kuya, nangingisda. Dami nangingisda, oh. Ito, uso yung mga panambak dito dati dahil lubugin yung lugar. Grabe, oh, parang dagat. Mukhang masarap magpalipad ng drone dito. Wait lang, tayong spot medyo malilim. Welcome to Masantol, Pampanga. Ayan, nandito na tayo. Ang Masantol ay isang bayan sa lalawigan ng Pampanga na kilala sa malawak nitong mga ilog, sapa at palaisdaan. Dahil sa lokasyon nito malapit sa baybayin, pangunahing kinabubuhay ng maraming residente ang pangingisda at aquaculture. Kilala rin ang Masantol bilang isa sa mga bayan na madalas maapektuhan ng pagbaha tuwing tag-ulan dahil sa mababang lokasyon nito. Sa kabila nito nananatiling buhay ang mayamang kultura, tradisyon at matatag na samahan ng mga mamamayan na Masantol. Ang bayan ay isa ring mahalagang bahagi ng kasaysayan at pamana ng Pampanga. Ano yung bangus? Anong isda yan? Kala ko bangus. Kamukha niya yan, no? Madami ka nang huli. Araw-araw ka nang huli dito. Ay, ulamin nyo, ganun. Dami na rin, eh. Puro tilapia, ano? Ito, mukhang mas mataas ang tubig dito, oh. Tapos may mga abang na rin ng mga bangka. Just in case na lumubog nga. Kaya may mga gagamit sila, di ba? Mga bahay dito, ang dami na rin mga iniiwan na lang, inabandon na lang. Tapos for sale pa yung iba, oh. Pampanga Institute. Kung may bus station pa dito. Damayan Transport. Masantol to City of San Fernando. Yan, tapos saan tayo dito?
Dito parang pamilihan bayan. Dito sa may Santa Lucia. Dito barangay Santo Niño na. Biglang nagiba na yung barangay. Dito yung pinasukan natin parang diversion road papunta or paakyat dun sa may Delta o yung Apalit Consuelo Macabebe Road. Tapos meron silang pumping station dito. Pasyalan natin ulit itong tulay. Temporary closure pala siya. Kuya, pwede ba pumasok dito sa tulay? Kasi lang, di ka na... Di ka na makakatawid doon. Sige. Akit lang ako. Thank you. Pwede naman palang pumasok. So ito na yung Pampanga Delta Bridge. So ginawa itong tulay na to para mapagdugtong itong bahay na Masantol tsaka itong sa may kabila papuntang Bulacan na. Haba din nito kasi tatawid siya mismo dito sa may Pampanga River. Ang lapad ng ilog, no? Sarado na siya. Dati nakatawid ako dyan nung pumunta ako ng kabila. Grabe, oh. Tas sinara na nila. Dati nakatawid ako dyan, pinababa ako ng mga tao. Tapos nakapunta ako banda doon sa may kabila pa. Grabe, no, lapad nitong Pampanga River. Tapos may mga bangka pa doon. Tapos ang daming mga bahay dito sa may gilid ng napakalaking ilog dito sa Pampanga. Yung tubig nito dumadaloy din na nanggagaling doon sa may Kongdadong Dam doon sa may Arayat. Kasalukuyang ginagawang Pampanga Delta Bridge sa Masantol ay isang mahalagang proyektong pang-infrastruktura na naglalayong pagdugtungin ang mga bayan ng Masantol at Macabebe sa Pampanga. Gayon din ang mga karatig bayan sa Bulacan. Inaasahan mapapabilis nito ang biyahe, mapapadali ang transportasyon ng mga produkto at magbibigay ng mas maayos na koneksyon para sa mga residente at mga ngalakal sa rehiyon. Ang tulay itinayo upang mapalitan ang mas mahabang rutang dinaraanan ng mga mamamayan at upang makatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng lugar. Ang proyekto ay isa sa mga pinakamalaking infrastructure projects ng pamahalaan sa lalawigan ng Pampanga.